tayo po'y pinalad na muling makakausap ang maituturing ng suki ng ating programa, Kuyang Drew, mga kabalitaan. Ang mismong Dean ng College of Law ng Lyceum of the Philippines, si Dean Soledad Mawis. Dean Mawis, good morning po. Johnny Bañez, Drew Nasino. Live na po tayo sa DWIC Hello Channel 23. Ma'am. Good morning po, Dean. Good morning po at salamat po at ako po yung naimbitahan niyo po ulit. Good morning po sa inyo. Opo. Arangalan po namin na muli kayong makausap dahil lang pag-uusapan natin na tatalakayin, medyo mabigat-bigat may kaugnayan po sa batas ito. At ang binabanggit po, Dean Mawis, mukhang may nalabag daw sa saligang batas, yung mistulang kabiguan ng Office of the Secretary General ng Congress na tanggapin yung ikalawa at ikatlong impeachment po laban kay Pangulong Marcos. Dahil wala raw yung House Secretary General. Opo. Ako po yung nagtataka. Dahil nga ho, hindi ho tinamagap at ang rason daw po nga ay wala daw po mismo yung Secretary General. At doon naman ho sa pangatlo ay hindi na naman ho tinanggap dahil walang tatanggap. Ang tanong ko lang po, ang isang opisina po ba ay titigil ang trabaho kung sakasakaling wala ho yung pinakapinuno? Sa aking akaalaman, hindi naman ho, ang iba ho yung pinuno sa mismong opisina. Wala naman hong nasasaad na kailangan ang tumanggap mismo ay yung pinakapinuno ng opisina pong yun. Kaya ho, para ho, ano ho yan para po bang sa korte, even if the judge, okay, let's say, was not physically present, pero may tao hong tatanggap ng kung ano man ang inihain na pleading, pwede hong tumanggap. Oho, kasi naman ho, kahit ho wala ho yung tao, may opisina pa rin naman po. Kahit naman sa ibang documents din, ma'am, di ba? Ganon din naman ginagawa. Opo. Kaya ho talaga. lang ho, nakakapagtaka na dahil po wala ho yung pinakapinuno, ay wala nang tatanggap. Ang katanungan po na ipinagigitan ng mga nagsampa, unconstitutional o minilabag po sa House Rules at sa konstitusyon itong hakbang na ito ng or kabiguang ito ng Office of SecGen, Dean Mawis. Tama po ba? At alam niyo po, batay ho sa mga nabasa ko at sa mga napapanood ko ho tungkol dyan, ang pinaka ho, very broad kasi ho yung may nilabag sa Constitution. Kasi nga ho, ano po yung nakalagay sa Constitution. Ang nakalagay ho sa Constitution, ito hong impeachment process to, ay isang pamamaraan para yung taong bayan ma-question ho yung pinuno na impeachable. Now, by not accepting it, effectively, some quarters say na, yun nga, hindi nabigyang buhay yung nakasaad sa Constitution na pwedeng sampahan ng reklamo ang isang impeachable officer. Doon ho nang gagaling po yung mga tao. Opo. Pero dalawang klase po kasi itong second and third na impeachment complaint nung Friday Yung una, Opo. may nag-endorso pong congresswoman or Makabayan Black. Ang problema, yung pangatlo, mukhang walang nag-endorso. So walang nilalabag na konstitusyon dito sa pangatlo, Dean Doon yung Mawis. sa pangatlo, opo. Kasi ho, paano ba ho mai-initiate ang isang impeachment case? By a member of the House of Representatives, a citizen upon the endorsement by any member of the House of Representatives, or via a verified complaint on resolution of impeachment filed by at least 1/3 of all members of the House. Doon po sa pangatlo, yun po yung problema. Kung ang citizen lamang po ang nag-file at walang endorso po, okay, ng isang miyembro ng House of Representatives, hindi po yan consistent doon po sa constitutional provision na makikita po natin sa Article 11 sa Section 3 subparagraph 2. Opo. Kaya ho yung tanong, ang focus pa nga ho natin is dun sa second, dito po sa third. And if I'm not mistaken, dun ho sa third, batay ho sa napanood ko lang po, wala na ata silang planong mag-file. Maybe Kumbaga because nag-ingay nga lang. Ingay, ganon. Hindi ko, I don't want to, but yes, maybe because nga sino pong member of the Opo. House of Representatives Opo. ang nag-endorso. Opo. Unless kung may mag-e-endorse, pwede pa nilang i-refile. Oh yes, Okay. yes sir, kasi technically nga, hindi nga daw tinanggap Alright. Ang binabanggit nga rito ng isang nakakaalam sa batas, it was legally hollow stunt
Di ba? Sabing Oo. ganun. Kasi ang nakapagtataka po, Dean Mawis, with your indulgence, binabanggit nitong isang kino-quote ko rito, na bakit yung daw abogado, alam naman niya yung mga pangyayari at alam niya yung batas, pero itinuloy pa rin nila yung hakbang na yun na may kukonsider po, quote-unquote, isang papel lamang. Kasi nga, walang nag-endorsong congressman. Tama po ba, ma'am? Maaari hong sabihin ho yan ng isang opinion. Kasi alam niyo po, ang importante ho ding malaman ho, bago naman ho diyaan, before, kumbaga, umusad, it is incumbent of course na tiyakin na yung impeachment complaint is sufficient in form and in substance. So miski na ho may substance ho yan, pero hindi ho sang-ayon ang form. Dapat ho verified, so dapat ho under oath, no? Tapos may endorsement. If one of the formal requirements is not present, pwede ho ma-dismiss po yan. Dapat ho sumunod tayo doon sa tinatalagang, kumbaga, forma, paano mo yung pinaka-complaint, opo. So madi-dismiss po yan pag hindi ho yan sufficient in form. Alright. Apo. And considering dalawang dating kongresista po yung nag-file ng Nag-file. ikatlong impeachment, Dean Mawis. Yes, Dapat alam nila yung maybe, House yes. Rules, di po ba? At Yes. konstitusyon. Yes. Apo. Din, curious lang ako kasi kung although ito, yung pangalawa, ifa-file nila, sabi ng Makabayan Black, today, no, i-re-file nila. Pero kung ito dalawang impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos and meron pang ikinakasa na panibagong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, is it feasible? Pwede kaya yun? Dalawang impeachment ang talakayin? Meron na bang mga Pwede naman po. ganong instances? Yes, sir. Pwede naman po. Pero syempre parang nakakahilo, no? Pero talagang, ano po yan, wala hong sinasabi naman sa saligang batas na pag na-file sa isang impeachable officer, hindi na pwede mag-file muna sa isang impeachable officer. Wala pong sinabing ho yun. Kaya lang, ang naaano ko lang ho dyan, imagine again, the country will be watching daily kung dalawa mismo na pinakamataas na pinunong i-impeach. Araw-araw na lang ata na kung sakaling matuloy, no? Imagine everybody This will be the first time na watching. dalawang Unprecedented. Yes, unprecedented ho talaga. And I always say this, it's more fun in the Philippines. DOT Secretary, ikaw ba yan? Anyway, Dean Mawis, Opo. yung binanggit nyo nga po na hindi lang sa Pilipinas posibleng magkaroon ng ikangay highlight ito. Dahil binabanggit po ng isang mataas na leader ng Senado, in particular si Senate President Vicente Soto. Tito Soto III, ang sinabing maaaring makaapekto sa image ng Pilipinas sa buong mundo kung matutuloy itong magkasabay na impeachment sa dalawang pinakamataas na leader ng Pilipinas. This will take a spot siguro sa isang international renowned TV news palagay ko kasi imagine sabay yung dalawang pinakamataas na pinuno. Paano ang tanong, paano pag na-impeach na yan? Yeah. Silang dalawa na-impeach, ako panibagong storya na naman, di ba? But bottom line is, I mean, like any other person siguro, kahit paano may apektuhan ka rin di ba? May kaso So kahit paano, talagang magkakaroon ho ng unprecedented consequences ho yan. Kung sakasakaling yung dalawang ay ma-impeach o ma-refer sa House, sa Senado po yung mga impeachment, articles of impeachment. Another thing, mag-uusad po ba itong impeachment na ito hanggat wala yung desisyon with finality ng Supreme Court sa mga Nihintay po yung kasi yung motion for recall? Opo. Isa pa huwiyaan, no? Ano ho ang susundin natin na desisyon o proseso? Will it be the Francisco Rule? Or ito yung sa Sara Duterte, yung pagdating ho ng 1 year, yung ban na tinatawag. But ako ho kasi, syempre, alam naman po natin po yan na pagka hindi pa final and executory yung desisyon, okay, technically, hindi pa yan with finality, no? Kaya nga naka-recon pa Pero kung ikaw naman ay magfa-file, di ba po? Remember, ang resulta ho nung
decision, if I'm not mistaken po, is 1302. So it was technically a unanimous decision of all the justices who voted, no? And then may dalawa pong nag-abstain. I mean, ano ho yung, what does that tell us? Solid po yung decision ho ng Supreme Court, lalong-lalo doon sa bumoto. Kaya kung ako ho ang magfa-file ho ng impeachment complaint, syempre, practical consideration will be, ay kailangan kong sundin itong, batas. I mean, that is the pragmatic approach instead of putting everything on hold, no? At sabihin bakit gano'n. Kaya marami hong legal complications po yan later on. Marami po. Ang problema po, kasabay niyan, Din Mawis, naglulutangan yung mga tinatawag na legal luminaries sa social media. Ang dami niyan. Kaya hindi na malaman ng taong bayan kung sino ngayon ang paniniwalaan. Alam niyo naman ho, yan ang kagandahan ho ng pagiging abogado. Kanya-kanyang opinion. Diba ho? But katulad din ho ng ordinaryong tao, lahat ho tayo ay may karapatang magkaroon ng opinion. Ang mahirap lang po, syempre, is kung mag-opinion, pagkatapos wala naman pong basihan, yun ho ang nakakalito. Oho. Right. So malabo pa yung kasi kung maglabas ang Supreme Court nung kanilang desisyon, so hindi naman ho tayo magkakaroon siguro ng constitutional crisis dito, Dean. But sir, yun po kung pinag-uusapan po natin yung pendency, okay, is at this point in time still speculative. Okay. Kasi hindi pa ho natin, kumbaga, hintayin muna natin kung ano ho yung ang mangyayari po sa mga na-file. Kasi ho, yung issue ng yung constitutional decision, yung decision po ng Supreme Court, hindi pa ho technically, importante pa ho ngayon kasi nasa initiation process pa lang ho tayo. Siguro, ang sa akin, kung merong issue na legal sa ngayon, ay yung hindi ho pagtanggap ng Office of the Office of the Secretary General, no, noong impeachment complaints na inihain ng dalawang grupo. Yan ho yung ngayong legal issue na mas maigting kasi ho, yan ho yung nangyari ngayon. Yung decision kasi naman po ng Supreme Court dun sa Duterte case, ang issue ho dyan yung reckoning of the one-year ban, no, which will be very important and relevant kung kailan ulit kunwari lang po, no? Kunwari na kung na-action na, lang po natin. Assuming to, kailan pwede mag-file ulit. So medyo malayo-layo ho pa yung tatahakin ho niyan. Ang dapat hong tignan ho ngayon at pag nilay-nilayan, tama po ba yung ginawang hindi pagtanggap? Which can be a very good legal issue. And I won't be surprised if some people might file a case questioning the legality of that. So, and that is very important. Pwede pong makasuhan ang House Secretary General. Tama ho ba? Pwede hong makasuhan at talagang questionin ho yung hindi pagtanggap. Yan ho sa akin, isa hong legal issue ho na yan na sana magkaroon din ng kumbaga ay finality kung paano. Kasi ang mangyayari ho dyan, it's always the initiation process. Imagine ho kung pwedeng magpa-file ka, tapos umalis lang, wala lang sa opisina. So, ibig sabihin, kailan ma-file yun? Kailangan ho bago magsimula ang lahat, dapat ma-file . It will start everything. Hindi pa ho yung one-year ban. Yung pag-refer, pagdinig, di ba ho, pagkaroon ng mga hearings, anong kahihinatnan ho niyan, hanggang hindi tinatanggap, paano ho magsa-start yung proseso? Right. Now, can you now use the fact na, ho siya kung alam mong kalaban mo at saka maganda yung complaint, kunwari lang hindi mo natatanggapin, di lalong hindi makaka-file. Kasi karapatan kasi ng tao yun . Karapatan nating mga citizens. Na yun ho yung pinakalegal na proseso na pwede nating questionin ang ating mga pinuno na impeachable ho yung kanilang office. Kung yun kokontrolin, okay, paano ho tayo magkakaroon ng legitimate grievance machinery, di ba? Pupunta na lang tayo sa kalye-lanye, di ba?
para naman at hindi natin, kasi kailangan ho nating pagtibayin, okay, sundan po yung ating saligang batas. Right. Dean, personal question, I hope you won't mind. Ano pa ba nagpaparamdam sa'yo na ikakay kukunin ng iyong serbisyo dito sa mga napipintong impeachment na ito? Naku, in the first place, hindi naman po ako katulad ng mga ibang legal experts na talagang alam na alam ho nila, di ba ho? No, wala naman po. Kaya ho siguro malaya akong nakakapagsalita ng ganito. Right. Papangalawa, malilibre po ba kami sa serbisyong legal kung sakaling kami na may makasuhan ni Drew? I am very sure you can very well afford to pay a lawyer. No, joke na. Of course, of course. Ma'am, of parang course. tinatanggihan mo na kami. Hindi. Sinasabi ko nga na kayo ay may kakayahan magbayad. Yun ang ibig sabihin, malaki-laki ang kinikita natin. Ay, si Drew Ngayon. po yun. Si Drew lang yun. Ay, Hindi po ako kasama ron. And pinapagang lang po namin ang usapan dahil mabigat-bigat ito. Yes. Sabi mo nga eh. Balik session Opo. na nga. Oo, balik session na. So, Dean, baka may karagdagan ka pa pong mensahe sa ating mga kababayan. Lalo na, yung maraming katanungan sa aspeto ng legalidad. Go ahead po, ma'am. Ang aking ang taong bayan ay hindi dapat matulog, dapat ito ay subaybayan. Dahil ito ho ay makaka-apekto din ho sa atin. At the end of the day, what is very important is we should have leaders who are worthy of our votes. Di ba? We should have leaders who are worthy to sit on those positions. Mahirap po kasi nang walang, at saka yung check and balance, very important din po sa atin yan. Kaya sana wag silang bibitiw sa pakikinig ho sa DWIC para ho lalo ho silang matuto at malaman ho kung ano ho ang pangyayari. Yun lang po. Alright. Thank you very At- much. Huwag po kayong mag-alala. Lagi namin po kayong aabalahin from time to time, Dean. sa usaping legal. No problem. Apo. No problem. Thank you so much po, Salamat Dean. po, Dean. Good morning, Ingat ingat, kayo. and God bless po. Bye-bye. Apo. Ay po. Ayan po mga kabalitan, kabalitaktakan, si College of Law, Dean ng Lyceum of the Philippines, si Dean Soledad Mawis.